Hey guys, morning mga kapatid. Ngayon po ay muli araw ng ating daily devotion. Tayo po ay dadako dito sa ating talakayan. Tayo po ay napaaga lang ngayon dahil may mga kailangan pong asikasuhin. At yun pa man mga kapatid, dito sa ating pagtalakay ng ating daily devotion, tayo po ay dadako ngayon sa isa ulit napakaganda na paalala mula sa atin ng ating Panginoon. At dito po sa ating paksa ngayon ay tayo po ay tutungo po sa isang paksa kung saan ay tayo muli ay tutungo upang makita natin ang kahalagahan ng pagbabantay ng ating mga puso. Sabi nga dito sa ating talakayan ngayon mula dito sa Proverbs 4 verse 23 ay pinamagatan natin itong guard your heart, the wellspring life currents. At ngayon po tayo po ay sa ating pong pagpatuloy, tayo po ay muli ay sasamahan ng ating partner para basahin at pangunahan po tayo sa pananalangin ng ating pong pag-aaralan. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga kawikaan 4 verse 23. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ay isang bukal ng buhay mong tinataglay. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, O Lord, maraming salamat po Panginoon sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa banal na Espiritu na sasamahan kami ngayon upang pag-aralan ng iyong mga salita, upang i-guide kami, Panginoon, ituro ang mga tamang direksyon, Panginoon, ang tamang desisyon, at ang tamang kalinawan sa aming puso at isipan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na aming pag-aaralan ngayong umagang ito. At humingi po kami ng guide, Panginoon, ng guidance, ng protection para sa aking asawa na maglalakbay ngayong araw na ito, Panginoon, sa kanyang mga pupuntahan, sa kanyang mga kasama. I-guide mo po siya, Panginoon, bigyan po siya ng knowledge at wisdom. Ikaw po ang manguna sa buhay niya na sa kanyang mga meeting ngayon, Panginoon. At sa iba pa po na nakakakinig na itong iyong mga salita, Panginoon, at naglalakbay din, Panginoon, protectionan mo rin po ang bawat isa at sa aming mga kanya-kanya gagawin ngayong maghapon. Maraming salamat, Panginoon, at ang lahat ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, purihin natin, Panginoon Diyos, at salamat sa aking partner na sa kanyang pangunguna sa atin sa pagbabasa binungunahan tayo sa pananalangin. At dito po sa ating tinalakay ay hayaan lamang po ninyo at maramatin po ninyo na basahin ko muli ang talatang ito sa Amplified Version. At ang sinasabi po rito ng talata ay watch over your heart with all diligence. For from it flow the spring of life. Ito po ang talatag ito, mga kapatid, yung guard your heart na ating pinamagatan. The wellspring of life, sabi nga currents, ay upang maintindihan po natin, ay balikan lang po natin ng konti ang background nito. O tingnan natin yung background nito. Ang sumulat po nito ay si Haring Solomon ng siyang nagsulat po ng Proverbs. At ang layunin po nito ay para turuan tayo na bilang mga anak ng Diyos ay magkaroon po tayo ng practical wisdom na galing mismo sa ating Panginoon Diyos. At sa chapter 4 po ay tila parang tatay ang ating Panginoon Diyos na nagpapayo sa atin at nagbibigay sa atin bilang mga anak na patuloy tayong sabing ay hinuhubog. Yan po yung mababasa natin sa verse 1 to 13. At ang mensahe po nun ay summarize na lang natin. Sabi nga doon ng ating Panginoon,
huwag mong kalimutan ng mga aral ko, sabi nga ng Panginoon Diyos. Ito ang sabi nga ay paalala sa atin ng ating Panginoon Diyos. Isang secret, no, para mabuhay ng matagumpay at malaya sa kapahamakan. At tapos dito sa verse 23, ay sinabi niya, guard your heart with diligence. Kaya ang Proverbs 4:23 po ay emergency reminder para po sa atin. Sabi nga po, hindi natin pwedeng pabayaan ang puso natin. Sabi nga, future ang nakataya sa bahagi pong ito. Kaya nga po, ang puso natin ay napakahalaga. At ang ating binasang ito ay nagpapaalala sa atin, at kung ating para lubusan nating maintindihan, ano nga ba ang ibig sabihin ng passage na ito? Doon sa first word niya, sinabi niya, guard your heart. Sa Biblia, ang puso o ang heart ay hindi lang emotion o feeling. Kasi minsan inisip natin, yan ay emotion o feeling, hindi lang po, Para ayon po sa mga ilang theologians or scholars ng Bible, ito ay spiritual core natin, na kung saan nanggagaling ang any motives, decision, at ang relasyon natin sa ating Panginoon Diyos. Ang pag-guard ay parang paglalagay ng spiritual firewall, laban sa kasalanan, toxic thoughts, at masasabi natin mga worldly influences. Halimbawa, kung ang puso natin ay puno ng bitterness o greed, yun ang lalabas sa action natin. Sabi nga sa atin ng Luke 6 verse 45. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan, samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong tigib ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Yun. Mismong ating Panginoon Kristo, pinakita po yan. Kung ano yung laman ng puso natin, yan ang lalabas sa ating pag-ugali, labi, maging sa kaisipan natin. Kaya napakahalaga ng puso natin. At doon sa sumunod na word from our scripture, sinabi doon, with all diligence. Sabi nga ay sobrang effort yun. Hindi passive lang ang pagbabantay. Parang security guard na 24/7 alerto. Talagang grabe, Bakit? Kasi ang kalaban natin, sino po yun? Si Satanas ay gustong magnakaw ng ating kapayapaan o ng peace natin. Hindi lang peace, faith, ng ating pananampalataya, at purity. Kaya nga, sa buhay natin, di ba, habang tayo lumalakad, talagang minsan nasusubok pa rin. Porket Kristiyano ka o exempted ka na, lalo ka, sabi nga most wanted ka dahil ang gusto ng Panginoon ay maagaw ka ulit, makabalik ka ulit doon sa dati. Sabi nga, di ba, sa John 10 verse 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na sagana at ganun. Yan. Lagi natin na pagtutukulan din yan. The enemy come to steal, kill, and destroy. He wants to steal your blessing, he wants to kill your dreams, and he wants to destroy your relationship. Kaya nga po, sa ministeryo, ay napakahalaga po ng testimony ng isang tao. Yan po yung nagpapatunay na siya ay talagang tinawag ng Panginoon Diyos. Dapat active tayo. Active tayo sa pag-filter ng ating pinapanood, mga pinapakinggan, mga sinasamahan. Dapat active po tayo. Kasi nga po napakahalaga po ng guarding our heart. Sabi rin sa atin ng Philippians 4 verse 8. Philippians 4 verse 8. Bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Yan. Yan po. Isang paalala sa atin. Ano nga ba yung laman dapat nating isip? Ang isipan natin ang siyang pintuan ng mga pumapasok sa ating puso. Kaya nga minsan, akala niyan ay
parang sa tingin natin maganda, tama, kung hindi natin babantayan ng puso natin, parang diyan po tayo malalason. Sabi nga, hindi natin kayang pigilan kung ano yung pwede nating makita di ba? Pag-browse lang natin ng cellphone, makikita natin yan Pero kung guarded ang puso natin, hindi tayo madadaya nito. Kaya nga kinakailangan i-filter natin, no? Akala natin okay lang, maganda, no? Pero hindi natin alam na nagpapalayo na yan sa ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga po, malinaw na sinasabi rin sa atin dito na we need to renew our mindset, no, sa salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga, paalala sa atin ang ating Panginoon, di ba, sa Romans 12 verse 2, no? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Amen. Sabi nga doon, pagbabago ng isip, no? Renew our mindset. O tinatawag na sa, do not conform to the pattern of this world, but be transformed. No? Sabi doon is yung transformation o yung metanoia. No? Kaya na-transform tayo, na bago yung buhay natin, yan po yung sinasabi ng Panginoon. Binago ng hindi ng impluensya ng mundong ito, kundi ng salita ng Panginoon Diyos. At yan po, dyan natin makikita ang isang malaking parte ng buhay natin upang mabantayan natin kung ano nilalaman natin ng puso natin. At hindi natin ito kaya ng ating sarili lang. Kaya nga kailangan po natin ang paghingi ng tulong sa banal na Espiritu para ma-discern natin ang tama at mali. Kaya nga po, yan po ang magsisilbi na magkaroon po tayo ng springs of life. No? Sinabi rin po sa ating talata na ang buhay natin ay galing sa puso natin. No? Kaya nga imagine po natin yung puso natin ay parang poso o sabihin natin yung well, balon. No? Kapag malinis ang tubig, healthy ang buong katawan. Pero kung contaminated lahat ng aspect ng buhay natin, masasabi natin relationship natin, decisions, faith, mga kapatid, maapektuhan lahat yan. Sabi nga, sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Kapag puno ang puso natin ng fear, magiging indecisive ka o magiging indecisive tayo sa future natin. No? Lagi tayong lahat na lang ay may pagduruda, takot, no? Diyan nabubuhay. Diyan nagkakaroon tayo ng anxiety, depression, no? At kapag puno ng gratitude naman at faith, no? Kahit sa trials, ito naman ang maganda. Makikita pa rin natin ang provision at pangako ng Panginoon Diyos. Bakit po napaka-importante nito sa ating ngayon at sa araw natin ito? Madami pong nakakasira sa puso natin ngayon sa modern world, di ba? No? At sabihin na natin social media, fake news, no, toxic relationship at pressure to compromise sa morality. Kung hindi natin binabantayan ang puso natin, no, madali tayong mabe-brainwash ng culture na okay lang ang kasalanan. Yan po ang magtutulak, no? Kaya nga po, madami po ang nakakasira sa puso, no? Ngayon sa modern world natin, parang okay lang, no? Kaya nga napakahalaga po na tayo ay patuloy na bantayan po natin ating puso. Ikalawa, ang puso ang command center ng spiritual life natin. Yan po yung command center. Kaya nga po nagtatalo, di ba? The spirit is willing but the flesh is weak. At yan yung ating sentro. Kaya nga ang ating bahagi kasi ng pagiging tao natin, we are triune. Ibig sabihin, nilikha tayo sa pamamagitan ng body, soul, and spirit. At yung soul na yan, yung nasa gitna. Siya yung nagdi-determine, no, na ano yung gusto ng laman, the flesh, no, the body, no, at ng banal na espiritu na binuhay ng Panginoon Diyos. Nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoong tagapagligtas, yung Holy Spirit nag-i-intercede. He is very gentle, so the gentle voice. Kaya nga kung pakikinggan natin yan, no, ay nagkakaroon tayo ng lakas, no, para labanan ang mga hilig ng laman.
Kaya nga po, yan po ang command center ng buhay natin. Kaya sabi nga na kung ang puso natin ay sabi nga ay nasira, no? Ang lahat ng spiritual habits, makikita natin yan, no? Yung prayer life mo, yung worship at yung ministry mo, yung pagsiservice mo, mawawala ng saysay. Parang ano po yan parang computer o laptop o phone na may virus. Kahit maganda ang specs, hindi nagagana ng maayos. Imagine mo yung laptop mo na meron kang sabihin natin ay i-Core 8, no? Wala pa rin yata no? Ano ka lang i7 pa lang ngayon no? Pero halimbawa kung i-Core 8 yan, halimbawa kung meron na, o yung octa-core, no? Sabihin natin ay kung tayo po ay kahit anong ganda ng specs, kahit anong, pag yan ay na-virus, mawawalan po ng saysay, di ba? Hindi natin mapapagana. Ano, ganun din po yan. Kung ang puso natin ay walang salita ng Panginoon Diyos, walang antivirus, no? Ay, hindi po natin mapapagana kahit anong galing mong umawit, kahit anong galing mo sa scripture, no? At kung hindi mo ito isinasabuhay, baliwala po ang lahat ng yan. Kaya nga po, napakahalaga po niyan. Ano pa? Ikatlo, protection laban sa spiritual attacks. No? Kung ang ating puso ay ating binabantayan, kakaroon po tayo ng protection sa spiritual attacks. Habang lumalapit ang end times, ano, alam natin na palapit na yung end times, kaya nga po kailangan pag-aralan natin ang eschatology. No? Mas intense ang spiritual warfare. No? Ang puso na grounded sa salita ng ating Panginoon Diyos, ang pinakamatibay na panangga laban po dito. Sabi nga sa atin, di ba, ng Ephesians 6 verse 10 to 18, 10. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. 11. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. 12. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa tao kundi sa mga pinuno ng mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala na kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. 13. Kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos, sa ganon lalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. 14. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. 15. Isuot ninyo ang sandalya sa pagiging handa ng pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. 16. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat nagliliyab ng palaso ng dyablo. 17. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan gamit ng tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. 18. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Amen. That is the armor of God. No? Yan ang magbibigay sa atin ng protection. At kahapon, topic din po namin yan. Ano, ang topic namin last Sunday, kahapon, is about the overcomers. No? At napatungkulan din po namin ang armor of God. Yan nga po, yan, napakahalaga po, nabantayan natin ang ating mga puso. At kung ating babantayan ang ating puso, magiging effective tayo na witness ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag guarded ang puso natin, no, o kapag guarded ang puso natin sa kasalanan at puno, no, tayo ng Holy Spirit, no, makikita ng hindi lang po natin, no, kundi ng ibang tao ang liwanag ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Kaya nga sabi sa atin ng Panginoon sa Matthew 5 verse 16, gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Amen. No, yan po ang sinasabi sa atin.
tayo ay ilaw ng mundo ito. At sa ating buhay, sa ating pagtalakay ng ating paksa mula po dito sa Proverbs, ay may ilang practical application na gusto ko pong ibahagi sa bawat isa sa atin. Una, daily check our heart. Lagi po nating i-check yung puso natin. Lagi po tayong manalangin sa Panginoon. Lord, ano ba ang nakastock sa puso ko ngayon? May bitterness ba? May lust ba? No? Replace it with your truth. Ikaw po ang katotohanan mo, Panginoon, ang mangibabaw sa isipan ko, sa puso ko. Yun, daily check. Daily check our heart. Ikalawa, alisin po natin yung negativity overload. O sabihin natin, bawal po ang negativity overload sa buhay natin. Limatahan po natin yung exposure sa mga bagay na nagpapalabo ng discernment natin. Example, yung gossip o chismis, o kaya mga sabihin natin, mga violent media, o yung sinasabi natin na mga pinapanood natin, at ating mga pinagkakaabalahan sa cellphone, whatsoever. Ano pa? Maglaan po ng oras sa word at prayer. Lagi po nating ilagay yung sarili natin sa salita ng Panginoon Diyos. Maglaan po tayo. At sa pananalangin. Ito po ang spiritual vitamins ng isang mananampalataya. Kapag tayo ay naglalaan ng oras sa salita ng Panginoon Diyos at pananalangin. Kakaroon tayo ng lakas, di ba? Pagka tayo nagba-vitamins, protektado tayo sa anumang sakit, anumang panghihina, Kaya nga ang salita ng Panginoon Diyos, pananalangin ay spiritual vitamins po natin. Kaya nga mga kapatid, dito sa ating pagtatapos, ang final reminder po natin, ang pag-guard sa puso natin ay hindi para maging perfect, pero para maging malapit tayo sa ating Panginoong Hesus. Siya ang makapaglilinis at makapagpapanatili ng purity ng puso natin. Kaya nga sabi sa atin ng Psalm 51 verse 10, isang pusong tapat, aking likhain, bigyan mo, O Diyos, bagong damdamin. Yan. Isang pusong tapat, akin ay likhain, sabi ng Panginoon. Kaya guard your heart. Sabi nga, future natin ang nakataya dito. Ang pag-guard ng puso natin ay hindi optional, kundi survival skill. Para makapaglakad tayo ng matuwid sa mundong ito na puno ng spiritual landmines, mga bomba, pero hindi natin kailangan na gawing mag-isa. Ang ating Panginoong Hesus, ang ultimate heart guard natin. Sabi nga sa atin ng Hebrews 12 verse 2, dahil dito, itaas ninyo ang inyong mga panghihinang kamay at patatagin ang mga nangangatog na tubo. Yung. Kaya nga yan, patatagin natin. Sabihin kung talagang isuko natin lahat ang ating mga alalahanin sa Kanya, ay patuloy tayo magpuri sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, pagluhod natin sa Kanyang harapan. Kapag inaalay natin sa ating Panginoong Kristo ang puso natin, siya mismo ang magiging shield natin at tagapaglinis na ito. Siya po ang antivirus. Sabi nga sa atin ng Ezekiel 36 verse 26. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunuri. Yun. At dyan po tayo magtatapos, mga kapatid. Kung ang ating puso dati man ay masuwayin, tayo po ay papalitan at bibigyan pagkakalooban ng ating Panginoon Diyos ng bagong puso. At ngayon naman mga kapatid, tayo po ay dadako sa ating Wednesday reflection. God's morning, Ma'am Hazel, at sa mga manonood pa mamaya ng mga replay. Dito po sa ating napag-aralan ay take up ko po dito ay dapat alagaan ng mabuti ang puso dahil dito nagmumula ang lahat ng mga bagay sa buhay.
Iwasan ang mga negatibong damdamin at masamang impluensya. Gawing araw-araw ang mabuting gawain tulad ng pananalangin, pagbabasa ng Biblia at pagtanggap sa pagbabago. Kailangan po nating kung ano yung na obserbahan or napansin ng kapwa natin sa atin, kailangan baguhin natin sapagkat hindi naman nila sasabihin sa atin kung ano yung masama natin ginawa kung yun ay mabuti. Sapagkat ikinokorek lang naman tayo, kaya kailangan baguhin natin ang puso natin. Ang puso ay nagsisilbing gabay sa masaya at inaayos ang buhay, kaya't kailangang ingatan ito ng husto. So, yun lamang po. Maraming salamat. God bless po at mag-ingat po tayo lahat. Salamat po sa iyong reflection. At ngayon naman tayo pupunta sa comments section. At ngayon po ay ating pasalamatan, no? Kasama natin, no? Si Ma'am Hazel, yan. Talagang umaga. Yan, isang mapagpalang umaga sa iyo, Ma'am Hazel. No? At ang ating manager ng St. Peter, no? Yan. At purihin ng Diyos sa buhay ninyo at sa inyong baby, no? Kay Baby Ali, no? Na ngayon ay big girl na, pero baby pa rin, ano? At ayan, isang napakagandang si Baby Ali, yan. At siyempre kasama natin ang aking nanay, no? Dali, nasa kwarto lang. Kasama rin po natin dito. Nanonood din sa mapagpalang umaga sa iyo. At bagamat tayo po ngayon ay napaaga, no? Dahil meron lang po akong urgent meeting, no? At ngayon po ay kaya po napaaga tayo, pero in God's will, kung tayo po ay karoon ulit, balik po tayo ulit kung bukas, no? Kung wala na ho ulit akong meeting, ay sa loobin ng Panginoon Diyos ay balik po ulit tayo sa 6 a.m. no? At nasanay na ho yung ating mga kapatid, no? Na nakikinig, ano, na every 6 a.m. Kaya ngayon mga kapatid, sa atin pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Mama namin Diyos na makapangyarihan, muli, Panginoon, salamat, Panginoon, sa iyong salita na nagbibigay sa amin ng direksyon, buhay, pag-asa, at kalakasan. Kaya nga, Panginoon, sa araw na ito, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong gabay, sa iyong pag-iingat, at sa iyong pagbibigay sa amin ng direksyon. Muli, Panginoon, sa aming napag-aralan, to guard our heart, ay nagpapakita po ng isang paalala sa aming buhay upang kung paano, Panginoon, kami magkaroon ng tamang wisdom at tamang direksyon sa aming buhay. Kaya sa lahat ng ito, sa iyong patnubay, sa iyong gabay, sa iyong pag-iingat, Lord, salamat, Panginoon. At sa bawat isa, Panginoon, na dumaranas ng mga kapigatian, maging ito man ay sakit, O Lord, mga crisis, mga sa buhay, O Lord, dalangin po namin, Panginoon, ang pagsumpong mo na ikaw po, Panginoon, ang matagpuan ng bawat isa, na sa iyo po humingi ng lakas at patnubay sa lahat ng direksyon na tutunguhan. Dalangin po namin na sa iyong paggabay, patuloy na mangibabaw, Panginoon, ang iyong presensya. Dalangin po namin na hayaan mo, Panginoon, na magamit ang bawat isa upang maging daluyan ng iyong pagpapala, gabay at probisyon sa mundong ito. Patuloy namin idinadalangin, Panginoon, na maging ilaw, Panginoon, ang bawat isa ng mundong ito. At patuloy, Panginoon, na bantayan mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa. Hayaan po na ninyo, Panginoon, na lumambot ang puso ng mga matitigas, O Lord, ang puso upang ikaw ay masumpangan, ikaw ay maranasan. Muli sa lahat ng ito, sa iyong patnubay at sa iyong gabay, ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas sa Jesu Cristo. And this I pray, in Jesus' name. Amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ is nigh. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Mga kapatid, nais ko lang batiin din ng happy birthday si Islen, no? Tama? December 8? September pala. So, mali pala. Kala ko, hindi pala. No? Sino pa? May birthday. Wala may birthday. Okay. Bigla naalala ko si 8. Pero anyway, so mali pala ako.
Okay. Again, God's morning, everyone.